know about true love? Parang andali what is true love? Parang mga sa slam note lang yan guys no? Parang madaling sagutin, pero ang totoo, marami pang hindi nakakaalam kung paano mo ba malalaman kung naka-enkwentro ka na ng true love or maaring nandyan ka ngayon sa relasyong true love. True love is magical. True love is mystical. Well, totoo yan, but there's more. Maraming nakapaloob dyan sa true love na yan. Number 1, true love is not about finding yourself in another. Huwag kang mai-in love kung hinahanap mo lang yung sarili mo sa iba. Because it's not true love. Yung identity mo ay hindi yan nakadepende sa iba. Nakadepende yan sa'yo, sa sarili mo. Hindi mo pwedeng i-expect doon sa partner mo na yung pagmamahal mo sa kanila ay ganun din yung pagmamahal niya sa'yo. Magkakaiba tayo ng way ng pagmamahal. Hindi kinakailangan na yung hinahanap niya sa isang babae ay lahat akuin mo na dapat nasa'yo. Hindi kinakailangan na yung nababasa niya sa mga libro ay kailangan parang ikaw yung portray nung libro, yung character doon sa librong yun. Yung tipong pag yun ang narinig mo na gusto niya, gagawin mo. Halimbawa gusto niya ng katawang 36, 24, 34. Ikaw naman gagawin agad yun dahil yun ang ideal girl niya. And yung interest niya, gawin mo ring interest mo. No. Gumawa ka ng sarili mong interest and hobbies. Tingnan mo, mas magkaka-interest siya sa'yo. Number 2. Self-love is the best way to find true love. Medyo cliche na, yung sounds niya, pero totoo to. Yung palaging sinasabi sa inyo ng nanay nyo, ng barkada nyo, best friend mo, kamag-anak mo, na every time na broken hearted ka, sasabihin nila sa'yo na, hey, you have to love yourself. Kailangan mong unahin ang sarili mo bago ang iba. Maaring paulit-ulit mong naririnig yan. Nagsasawa ka sa mga litanyang yan, pero lahat yan totoo. Kailangan maging komportable ka sa sarili mo muna. Kailangan tanggapin mo muna yung mga flaws mo and yung mga imperfections mo in order for you to love yourself. Even when you're having a bad day, kilalanin mo yung sarili mo ng gusto. Yung kailaliman ng iyong personality, dapat kilalanin mo. At alam mo kung ano ba talaga yung gusto mong gawin mo sa buhay mo. At pag natanggap mo lahat yan, yung mga flaws and imperfections mo, nakilala mo kung sino ka, alam mo kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Diyan na mag-start na ma-in-love ka sa sarili mo. Dahil mahal mo nga ang sarili mo, magre-reflect yan sa itsura at pananalita mo. Very attractive ito na qualities sa isang lalaki or isang babae na maging kapareho niya. Another thing, ang true love, hinahayaan ka niya na maging sarili mo, maging be yourself. Being yourself in front of your partner, minsan nakakatakot Yung ipakita mo sa kanya, yung bare face mo, wala kang ka-makeup. Makeup kahit na isa. Hindi mo alam kung ano yung tingin niya sa'yo. Hindi niya naman kasi isi-share sa'yo yun. Yung magulo mong buhok, na parang kang Bruhilda, minsan may hindi ka magandang pakiramdam, namamaga ang mata mo, namumula ang ilong mo, namamaga ang muka mo. Dapat tanggap niya yan. Hindi lang tanggap, dapat mananatili yung admiration niya and attraction niya sa'yo despite na may ganun kang itsura. At sa'yo naman, hindi ka natatakot na ipakita sa kanya yung ibang side ng itsura mo. Tinutulungan ka nung partner mo doon sa mga messy episode ng buhay mo at kaya ka pa rin niyang yakapin at halik-halikan at iparamdam sa'yo na ang ganda-ganda mo pa rin at mahal na mahal ka pa rin niya. Another thing, ang true love, hindi demanding. Kung true love ka ng partner mo, yung partner mo, hindi ka niyan iaas na magbago ka. Na do this and do this like this for me. Wala siyang demanding na gano'n na palitan mo yung ganito mo. Gusto ko maging short hair ka, gusto ko maging long hair ka. Kung ano ka, tatanggapin ka niya. Ganyan ang true love. Vice versa yan. At kung ikaw naman ay talagang true love mo siya, hindi ka rin mag-expect na mag-change para
sa'yo. Nandun kayo sa isang relationship dahil gustong-gusto nyo yung isa't isa at willing kayong tumanda ng ganun ang itsura nyo kung ano yung nakilala ninyo sa bawat isa. Hindi mo kailangan pagbaguhin once na mahal mo talaga yung isang tao. Kasi kusang magbabago yan kahit hindi mo sabihin. And you'll get the consideration in return. Another thing, eto guys, importante to. True love comes naturally. May doubt ka ba sa partner mo kung he or she is the right one for you? Hindi ka ba sigurado kung siya na ba yung right one for you? Kung patuloy mong tinatanong sa sarili yan, kung patuloy mong pinagdududahan yung kapartner or yung relationship ninyo, meaning, you're not in love. Meaning, hindi yan true love. Kasi, when you're truly in love, hindi mo questionin yung kapartner mo at hindi mo questionin yung relasyon ninyo. It feels natural to be with your partner. At alam mong kaya mong trabahuin kahit na ano para lang ma-achieve yung inyong goals and yung future dreams ninyo together. Hindi ka natututong magkwenta na parang 1 plus 1, ganito na ibinigay ko sa kanya, siya wala pa. Walang ganun. Lahat yan comes naturally. At, syempre, ganun din siya. Another thing, to get love, you need to give love. It's a must, guys. Hindi ka magkakaroon ng loving relationship kung palagi kang nag-hold back. Hindi mo pwedeng sabihin sa partner mo na mahal kita dahil lang gusto mo yung ginagawa niya. Dahil lang naaayon yung ginagawa niya sa kagustuhan mo. Pabor sa'yo. At pag hindi niya na nagagawa yung mga bagay na ine-expect mo na gawin niya, pakiramdam mo, hindi mo na siya mahal, nawawala na yung pagmamahal mo, at hindi ka na rin niya mahal. Don't give him or her the cold shoulder every time nakakagawa siya ng mistakes. Kailangan mo siyang mahalin, maganda man yung sinabi niya, pangit man ang sinabi niya, pangit man ang actions niya, pangit man ang reactions niya, kailangan yung love mo mananatiling ganun yung level. Because true love is unconditional. Hindi yan bargaining, guys, na kapag ginawa mo to, mahal kita. Pag di mo to ginawa, i-withdraw ko yung pagmamahal ko sa'yo. It's not that. Hindi ganun ang love. Very condition ang ganung love. Conditional. Dapat ang pagmamahal. Walang mistake yan. Unconditional yan. Another thing, true love is based on friendship. Hindi ko naman sinasabi na kailangan yung asawa mo ay maging best friend mo talaga. Medyo platonic naman yon. But you need to be friends sa partner mo para able kayo makapagtawanan, makapag-share ng mga weird moments, makapag-share ng jokes. That way, you enjoy each other's company. Yung physical passion, nagpe-fade yan eh. Kaya dapat maiwan yung friendship para manatili kayo doon sa relationship. Kasi kapag hindi kayo magkaibigan sa relation nyo, hindi nyo kayang mag-usap ng masinsinan. Kaya hindi nyo maiiwasan na lumaki yung problema. Kaya very important yung true friendship sa relasyon. Kasi possible na mag-last forever talaga pag may friendship sa relasyon nyo. Last one, true love is committed. Guys, human nature na natin ang ma-attract sa iba. Kung may mga dumadaan na gwapo, maganda sa harapan nyo at napalingon kayo, no problem with that. Don't let this make you feel guilty. As long as you're committed to your partner, your relationship is fine. Kasi, when you're truly in love, hindi mo na nakikita yung sarili mo with someone else. Hindi mo ma-imagine yung sarili mo na nag-spend ng oras sa iba bukod doon sa iyong mahal. Ito lang yung nakikita mong makakasama mo hanggang sa dulo ng buhay mo. Dahil ang true love, naglalast yan. Kahit na mag-away kayo, never na maging option sa inyo ang hiwalayan. Never na maging option sa inyo na tapusin ang relasyon. Kahit na anong nangyayari sa relasyon nyo, mas pinipili ninyong ayusin. Just to stay together. Don't forget that you need to love yourself. Self-love is very important. Pero hindi ko naman sinabi na ibato nyo sa mukha to ng mga partner nyo na, hey, self-love to, yung ginagawa ko, wag mo kong pakialaman. Hindi ganun, guys. Kailangan mo lang talagang mapanatili na mahal mo yung sarili mo for your entire life.
Kasi kapag mahal mo yung sarili mo, yung ayaw mong mangyari sa'yo, hindi mo gagawin doon sa partner mo. Kasi alam mong masakit yun. Alam mong hindi maganda yun. Kaya matatakot ka na masaktan mo yung partner mo. Kasi once na na-start mo i-dislike yung sarili mo, sino pang maniniwala sa'yo? Eh kung ikaw nga mismo hindi mo nagugustuhan yung sarili mo. So, stay true to yourself and stay in love with yourself. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nagustuhan niyo po ang ating topic. Pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up kung nagustuhan niyo ang video natin. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button dyan po sa baba. Comment down below and also click the notification bell para po pag may mga bago tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.